Magandang araw po, ka-coffee. Luzon, Visayas at Mindanao, mga ka-coffee natin abroad. Good morning, good afternoon. Kumusta po kayo? Except kay Rodante Marcoleta na napapahiya at tila nagiging tanga na ito, ka-coffee, at hindi makaintindi. Si Lacson kulang na lang batukan ka eh. Sabi ni Lacson, hindi pa rin ba pumapasok sa bumbunan niya? Sabi ni Lacson kay Marcoleta. Ano ba kasi nakatakip dyan sa buon-buunan ni Marcoleta at bakit hindi pumapasok sa buon-buunan niya yung impormasyon, yung katotohanan na hindi mo pwedeng mapadalo si Martin Romualdez dyan sa hearing ng Senado dahil po sa interparliamentary courtesy. The same thing na hindi magawa ng House of Representatives na padaluhin yung miyembro ng Senado sa hearing ng kahit na anuman pong komite dyan sa House of Representatives dahil po sa long time ago practice. Tama ba yung term natin dyan? Na long time ago, pinapractice na po. Parang pangit pakinggan, no? Sa mahabang panahon, Tagalogin na lang natin. Dapat kasi winawaray natin eh. Sa mahabang panahon, ginagawa na po ng both houses of Congress, ang House of Representatives at ang Senado, itong interparliamentary courtesy. Paggalang, kortesiya yan. So kung magsasagawa po ng investigasyon in aid of legislation, ang Senado, ganoon din po ang House of Representatives, if they will conduct an investigation in aid of legislation, pwedeng hindi umattend. Again practice po yan, tradisyon nyo na po yan, pwedeng hindi umattend sa pagdinig. Pero, sa pikon na nito ni Lacson, hindi mo ba rin ba naiintindihan? Sabay batok sa buon-buunan, Feeling ko lang nandiyan na sa level na yan si Lacson, the way siya magsalita. Alam mo, si Marcoleta, ang laki ng inggit nito kay Lacson eh. Kasi natanggal sa kanya yung Senate Blue Ribbon Committee, di ba? Kasi namamayagpag na si Marcoleta, nandudo na siya sa level na yun To the point na damang-daman niya na yung kapangyarihan niya. In fact, nagrekomenda siya ng protection para sa mga diskaya. Nang siya lang ang nagdidesisyon without consulting other members of the Blue Ribbon Committee then. Dati, nagdidesisyon na siya. Kumbaga, I have this power already. Tapos, pinalitan ako ni Lacson. Bagsak ang negosyo. Kaya malalim ang galit nito ni Marcoleta dito kay Lacson. Di hamak naman na mas matalino si Lacson sa kanya. Mas may experience, mas may karanasan itong si Lacson. Basahin ko itong caption ng bilyonaryo, headline nila, Hindi pa rin ba pumapasok sa bumbunan niya yun? Sabi ni Lacson kay Marcoleta. Kasi nga may nakatakip sa bumbunan. May nakatakip nga ni. Paano papasok? Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson calls out Senator Rodante Marcoleta over calls to invite former House Speaker Martin Romualdez to the committee's flood control probe. Again, incumbent po, kasalukuyan pong miyembro ng House of Representatives si Martin Romualdez. Yes, hindi po siya ang Speaker of the House, pero siya po ay miyembro pa rin ng Kongreso. This after Marcoleta questioned why Romualdez has yet to be summoned by the committee. Yun, gusto nang batukan ni Lacson si Marcoleta dito. Huwag kang tanga ka. Balik ka sa grade 1, sabi pa ng isang vlogger, Parang hindi ka na grade 1, di ka makaintindi. Siguro ganyan na yung emosyon ni Lacson dito. Lacson cited interparliamentary courtesy. Basic yan. Alam yan ng mga miyembro ng House, alam yan ng mga miyembro ng Senado. Pero bakit si Marcoleta, ilang taon na siya dyan sa Senado, hindi niya pa rin maintindihan yung interparliamentary courtesy na yan? Saying, invitations to House members are coursed through the Speaker's office, a long-standing practice in Congress. Yan pala yung hinahanap kong term kanina, hindi long-time tradition, long time ago tradition, parang pangit pakinggan Yung term ay long-standing practice in Congress. Sa madaling sabi, maihan na inigin, papa-implement o matagal na pong ini-implement yan ng both houses of Congress. Di rila ngayon o yanala, di rila yanala. Tama ba? Lacson earlier said Romualdez was already invited twice but did not attend. Kasi nga, interparliamentary courtesy. Hindi mo siya isasamon, hindi mo siya isasumpina para pilitin o kakalad ka rin mo siya pumunta dyan sa investigasyon na yan in aid of legislation. Balikan nyo
Yung House of Representatives Blue Ribbon Committee, nagawa ba nila yan sa mga senador? Di ba hindi? Anong inisis ng Senado? Interparliamentary courtesy. O, si Chis Escudero pa that time, ang Senate President. O ngayon, tanggal na. Bulilyaso na nga itong si Chis Escudero eh. Oh, speaking of cheese, ayan, na-issuehan na po ng whole departure order. Na-segue tuloy natin ito eh. May whole departure order na po na inilabas itong Sandigan Bayan kay Chis Escudero. Abay, tama lang, di ba? Kumbaga, long overdue na nga ito eh. Alam mo kung bakit, kung hindi nag-issue ang Sandigan Bayan nito whole departure order kay Chis Escudero, samantalang kay Romualdez, ang bilis-bilis sila mag-issue, talagang mapupulaan sila. Kasi kung tutuusin, mas matibay yung mga ebidensya. Mas matibay yung mga testimonya laban kay Chis Escudero, tapos ihuhulin nyo yan? Diba? Kaya nga napulaan ng ombudsman dyan eh. Bakit kay, tawag dyan, bakit kay Chis, ang tagal-tagal yung ipetisyon na ma-issuehan niya na whole departure order at i-freeze yung assets. Hindi na whole departure order, i-freeze din po yung assets niyan. Dahil malinaw, maraming mga testimonya na ito po isangkot dito sa flood control scam. Yung donor nga lang eh, na contractor eh. Nalusutan sa Comelec, di natin alam kung paano nalusutan yan eh. Diba? Ang justification nila, personal money ng kontraktor, hindi ng kumpanya. Diba? Alam mo eh. Minumodus-modus tayo nito mga to eh. Hindi natin alam, ang Comelec, nagtataka tayo sa Comelec, bakit naman inabsuelto niya si Chis Escudero? O recap lang natin ano yung nangyari dyan. Nakatanggap ng donasyon si Chis Escudero sa kontraktor. May project sa gobyerno. Diba? Magkano yan? 30 million yan. Inabsuelto ng Comelec. Kesyo, ang nag-donate daw po, yung personal, yung may-ari. Hindi yung company ng may-ari. Diba? Pinapaikot lang ang taong bayan eh. Dahil halata. Ganun pa rin yun. Yung kumpanya. Hindi daw yung kumpanya yung nag-donate, kaya absuelto siya doon. Pero yung may-ari ng kumpanya yung nag-donate. Diba? Niloloko nyo yung taong bayan. Oy, Comelec. Nga pala, ano nang ginawa nyo dyan sa petition para i-cancel itong Ako Bicol Party List? Ni Saldico. Oh, wala pa rin kayong action dyan. Tinulugan nyo na yung petition na yan, Comelec, oh. Gising-gising, oh. Dinedman nyo lang yung petition na yan. Pero kay Chis Escudero, na-actionan nyo agad. Kay Marcoleta, na-actionan nyo agad. Kay Saldico, hindi nyo ma-actionan. Bakit? Ay, nako. Oh, ito ka-coffee yung nakita nyo sa aking post, no? Ito po yung kopya. Napadalan po tayo ng kopya nitong whole departure order, no? Basahin ko lang po yung nilalaman. Letterhead po ito ng Sandigan Bayan dyan sa Quezon City. Today, bagong-bago, fresh, no? April 27, 2026, the 6th Division of the Sandigan Bayan issued a Precautionary Whole Departure Order, PHDO. Yan din po yung inisyo nila kay dating Speaker Martin Romualdez. Precautionary Whole Departure Order against Senator Francis Joseph Chris, o Chis, ba't nagiging Chris ito, no? Senator Francis Joseph, aka Chis Escudero, and Maynard C. Ngu. Maynard C. Ngu, and ordered the Commissioner of the Bureau of Immigration to hold the departure. Pigilin po yung pag-alis sa mga paliparan, sa mga pantalan, etc. from the Philippines of the following respondents and to include their names in the whole departure list of the said office. Ito po. Apelyido, Escudero. Given name, Francis Joseph, aka Cheese. Middle name, Guevara, single R ha. Place of birth, Maynila. Posisyon sa gobyerno, as stated in the application po ng Ombudsman, Senador. Yung isa pong pinapahold na rin, si Ngu, si Maynard Ngu, na pinanganak sa Maynila din at ang posisyon nito ay isa pong pribadong individual o private citizen. Pero ang tagal yung assets, oh. I-freeze din yung assets. Alam mo, may mga nababasa tayo, no? Si Chis Escudero, ilan lang ang assets niya? Millions of pesos lang. Pero si Heart Evangelista, yes, mayaman si Heart Evangelista. Pero titignan mo yung mga regalo ni Chis Escudero, millions ang presyo. Jewelries, million ang presyo ng mga jewelries na yan. Si Heart Evangelista, kung mamuhay, kala mo, bilyonaryo. Di ba? Sa tingin ninyo tama yan, marami nagja-justify. Mayaman talaga si Heart, ka-coffee. Noon pa man, mayaman na yan. Correct, agree tayo dyan, mayaman na yan. Pero ikaw, asawa ka ng senador. Hindi mo kailangan i-brag. Trabaho kasi ni Heart yan. I-brag yung mga Gucci, i-brag yung mga mamahalin na kagamitan. Pero dapat mag-iba ka. Di ba? Asawa ka na ng senador eh. Di ba? Out of decency. Part of decency. Of being decent.
Asawa ka ng senador. Marami naghihirap, di ba? Yan ang mga dinis, galit na galit dyan. Marami naghihirap, tapos ikaw flaunt ka ng flaunt ng yaman mo. Si Chis Escudero, nagre-regalo, magkano yun? Yung napabalita no, 50 million. Regalo, magkano lang ang assets niya, ma-afford niya yun. Ba? Ay nako, dapat i-freeze na rin ang assets niyan. I-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba nating ka-coffee. Mga nasa Facebook, please like and follow, YouTube, subscribe, TikTok, subscribe. I'll see you in the next video. Bye-bye.